Welcome back to a series so strange! Even Doctor Strange subscribe. In today's video mga kaunggoy, a bunch of updates sa issue ni Sir Gavin mga kaunggoy. And a bunch of updates dito sa video game ban na ilalaganap nila sa Pilipinas mga kaunggoy. And another update dito kay Lance mga kaunggoy. Well, small updates lang naman. I decided na gawin ko na lang 3 videos in 1 mga kaunggoy kasi medyo tinatamad ako mga kaunggoy, no? So, without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. So, una, pag-usapan muna natin itong si Sir Gavin mga kaunggoy. Now, sa mga hindi po nakakaalam, no? Well, may nangyari kasing oopsie daw, allegedly. May Redditor na nag-post na kesyo si Sir Gavin daw ay nag-cheat. Ginagawa daw to, meron luxury cars, binila ng bahay, ganto, blah blah blah. Alam mo yung mga out-of-world shit na allegations, mga kaunggoy. You know, the usual shit, mga kaunggoy, no? So, ayun po, may accusations laban kay Sir Gavin, mga kaunggoy, no? So, yun yung nangyari. Yun yung unang part ng issue niya mga kaunggoy. And because of that shit, si Elma, ang kanyang girlfriend at the time mga kaunggoy, no? So ang kanyang girlfriend and siya mismo si Sir Gavin, no, mga kaunggoy, nag-post sila ng video na silang magkasama na they are clearing things out, no? So sinabi nila na, hindi kami naghihiwalay, hindi kami nagpapahinga, no? Kaibigan ni Sir Gavin yung mga nakasama niyang babae, ganto, bla bla bla. Kaibigan ko lang yan, kaibigan lang nila yan, mga kaunggoy, bla 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 bla, no? Kakilala nila yan. All this shit, mga kaunggoy, no? So, ayun, no, lumabas sila and inexplain nila yung side nila, mga kaunggoy, no? And clear things out, no? And people think that was over, no? Akala ng mga tao na yun, na okay na, finish na, tapos na yung issue na yun. Kaso lang, maybe, I think this was a few days later, or maybe like a few weeks later. Actually, hindi siya 1 month pero a few weeks later, mga kaunggoy. So, sabihin na lang natin a few weeks later. No? So, basically, si Sir Gavin, mga kaunggoy, at si Ma'am Elma, meron silang pinost, no? Hindi naman nila pinost to ng sabay, pero if you would look at the time frame, medyo magkalapit yung time frame ng pag-post nila, no? So basically, nakalimutan ko kung sino nauna, pero parang si Sir Gavin atang nauna. Ay, hindi, si Ma'am Elma ang nauna, tapos si Sir Gavin, mga kaunggoy, no? So, medyo minuto lang yung agwat ng postings nila. And it's a very, very long post, no? Yung parehong post nila ay napakahaba, mga kaunggoy, no? Which makes you think, oh my God, like, minutes lang yung agwat nila. And if you would see yung mga pinost nila, yung nakalagay doon sa mga postings nila, may rebut or merong parang I will never forget you, ganto, blah blah blah. Basically, may mga na-mention sa post ng isa na minention din sa kabilang post, mga kaunggoy, no? If you would get my gist, mga kaunggoy, no? So, parang planado, no? Parang pinlano nila na, ito ipopost ko, ha? Sige, yan yung ipopost mo, ito rin ipopost ko, mga kaunggoy. So, parang pinagplanuhan muna nila bago nila pinost at bago muna pinublish yung postings, mga kaunggoy, no? So, yun yung nangyari, no? And people think that was over, no? And Sir Gavin thought it was over, mga kaunggoy, no? Na okay na to, na wala na yan, no? Finish na, tapos na yung issue, mga kaunggoy. Kaso lang may mga nagsasurface at meron mga parang kuya ng boyfriend. Kuya ng boyfriend? Ito, basta ito, mga kaunggoy, nakita nyo to. Ayan. So, may nag-post niyan. And then, yung mga lumalabas yung speculations, basically, mga kaunggoy. Parang yung timeline daw na nangyari. No, kasi 'di ba, una na hospitalized si
Sir Gavin, mga kaunggoy. Tapos lumabas yung mga accusations sa Reddit, mga kaunggoy. Tapos may mga iba-ibang chismis na lumalabas na nag-cheat daw si Sir Gavin, mga kaunggoy. And then after that, no, nag-post sila na, oh, hindi kami naghiwalay. And then after that, nag-post sila ng goodbye later, goodbye letter, mga kaunggoy, basically confirming the breakup, mga kaunggoy. So, if you would see na parang okay, what the fuck, man? Parang okay na parang medyo may connections yung kasi hindi nila sinabi yung tunay na storya daw, no? A lot of people are saying, mga kaunggoy, sa social media, mga nagko-comment, sinasabi nila, oh, hindi yan yung tunay na rason na kung bakit sila nag-break up na porket nagsawa na daw, mga kaunggoy, no? Pero here's the thing, it could be a possibility na nagsawa sila, mga kaunggoy, no? Pero like wala naman tayong solid na evidence, na tangible solid na evidence, mga kaunggoy. Nasa sa kanila na yon kung i-share nila sa publiko yon or kung sasabihin nila yon, mga kaunggoy. Pero here's the thing, no? Parang alam mo yun, na sinabi na nila na nagsawa sila, ganito bla bla, they grew apart, and sinabi nga nila na susuportahan nilang isa't isa, mga kaunggoy, no? They will clap on each other's wins sa buhay, mga kaunggoy. So I think staying friends sila dahil dito, mga kaunggoy, no? So parang clean yung breakup, no? If you would compare yung mga pinost nila sa FB, yung breakup nila at yung mga allegation at yung mga accusations na nakukuha ni Sir Gavin, mga kaunggoy, parang ang layo, no? Kasi parang all good in the hood naman sila dito sa parang breakup, mga kaunggoy. If you would look at the long ass sweet message letters, mga kaunggoy, or long post, mga kaunggoy, no? So mapapaisip ka talaga na okay na all good in the hood. Kaso lang yun nga, may mga taong hindi na nahimik, no? Parang hindi enough sa kanila yung short, long message na yon, mga kaunggoy, na hindi enough yung sabihin nyo na lang yung totoo, sabihin ni Gavin yung totoo na nagloko siya at sinabi niya ganito, ganyan. Kasi nga, until now, na nahimik si Sir Gavin, mga kaunggoy, no? Na nahimik siya sa parang yung mga accusations and yung tunay na nangyari talaga. Even though he already said, and sinabi na rin sa post ni Ma'am Elma na yun nga, they grew apart and all this shit, yara, mga kaunggoy, no? Pero to the people, hindi daw enough yun, mga kaunggoy. And I think, I don't know, I guess they have to address the entire shit, mga kaunggoy, at magpakita ng mga ebidensya kung ano talaga nangyari, mga kaunggoy, kasi nga hindi nga nananahimik yung mga tao, mga kaunggoy, no? And yun nga, ang dami nagsasabi na dahil public figure sila, kailangan daw nila na at publiko daw yung relationship nila, kailangan nila sabihin talaga ng totoo kung ano talaga nangyari, kung nag-cheat ba talaga si Sir Gavin or merong ibang nangyari talaga or may third party speculations, no? Kasi the more na nahimik si Sir Gavin, the more na parang yung mga tao, yung speculations nila, it is growing by the day, mga kaunggoy, no? So ayun nga, sabi nga ng mga ibang tao, silence is no longer an option, mga kaunggoy. And hindi daw sabi ng mga ibang tao, hindi daw titigil yung mga ibang tao na yung sa issue na to, na hindi nila makakalimutan to na, hindi na, kukulitin nila si Sir Gavin until na sabihin ni Sir Gavin kung ano talaga nangyari, mga kaunggoy, no? So parang unless sabihin talaga ni Sir Gavin the truth or some shit, mga kaunggoy, then nakikita natin na pabagsak nga yung views and yung engagement sa mga posts ni Sir Gavin, mga kaunggoy. And ayun nga, pero may mga nagsasabi daw na scripted lang daw yan, scripted yan kasi sanay sila sa scripted, sanay sila sa pranks, baka mamaya pinaprank lang tayo lahat, no? And basically yung content kasi ni Sir Gavin ay maraming pranks, mga kaunggoy, no? So it could be na baka, no, like it's an option, mga kaunggoy. It could be na prank ata to at pinaprank nilang entire Philippines, mga kaunggoy, at social experiment, mga kaunggoy. So
hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari dito kay Sir Gavin. And I really don't give a fuck, mga kaunggoy. Ngayon, sasabihin nyo, oh, Manong Jare, bakit mo pinapakialaman sila? Bakit mo pinapakialaman ang relasyon na may relasyon? Relationship nila yan, bakit mo pinapakialaman? Well, here's the thing. They are public figures. People are talking about this. Parang ang daming pinag-uusapan to, mga kaunggoy. So why wouldn't I talk about this, no? This is content. This is free content, no? I gotta milk this. Gagatasan ko to. Ipa-farm ko to talaga, mga kaunggoy. Kasi, di ba, money, issue, trending issue no? So, syempre, like, pag-uusapan natin to, no? Kasi, for the money, for the clout, for the, alam mo, for the content, mga kaunggoy. And that's the bottom line, no? Ngayon, moving on to the Senate, they want to ban video games or violent video games for being violent kasi yun yung sinisisi nila sa Tacloban. Yung nangyari sa Tacloban, mga kaunggoy, yung bang-bang sa Tacloban. Ayoko sabihin yung tunay na nangyari kasi baka ma-demonetize tayo, mga kaunggoy. Pero if you would search yung public school sa Tacloban, mga kaunggoy, I think you already know this shit, mga kaunggoy. Hindi ko na kailangan i-explain. So basically, yung nangyari doon, bine-blame nila sa mga violent games tulad ng mga Gorebox and all this other shit. Oh, sabi ng politicians, mga kaunggoy, gusto daw nila i-ban yung violent video games. And sa tingin nila, they think na yun yung tamang gagawin. No, yung mga politicians, yung ibang hindi lahat, pero a lot of politicians say na, oh, violent video games is causing violence. Bitch, shut the fuck up. You don't know what the fuck you're talking about. Yan na naman tayo no? You're putting the blame on video games when in reality, it's the fault of the parents, no? Dapat ang mga magulang or kung sino man yung mga guardians, silang maggagabay sa mga bata, ituro ang tama at mali. Hindi kasalanan ng video games yan. Ngayon sasabihin nyo, oh, violence kasi nadidesensitize sila. Bitch, shut the fuck up. Ito sasabihin ko sa inyo. Just because a kid is playing a violent video game does not automatically mean na magiging violent sila, mga kaunggoy. That doesn't make sense, no? Hindi porket naglalaro ka ng video game, no, magiging violent ka na, magiging mamamatay tao ka na. No, that's not fucking true. I know people na good people na normal naman pero ang violent na mga nilalaro nila. Call of Duty, 'di ba? Yung iba Call of Duty, yung iba Left 4 Dead, yung mga iba masasabi ba natin na violent yung Clash of Clans, mga kaunggoy? Yung iba, zombie games. Yung iba, Gorebox, mga kaunggoy. Call of Duty, Skyrim, Assassin's Creed, GTA, and ano pa ba nilalaro na? Mortal Kombat, mga kaunggoy, no? Ang daming mga Elden Ring, ang dami nilang nilalaro na violent na you are being, yung papatay ka, you're gonna unalive other entities, mga kaunggoy, no? So, meron nga ako mga kilala, ito ang mga Christians, no? Mga Christians na nag-aral sa Christian school, mabait naman sila. Pero yung mga nilalaro nila, very violent talaga, no? Very violent. Pero hindi naman sila naging mamamatay tao. When in fact, they are graduates and they actually like reached a higher level of status, mga kaunggoy. Yung iba nag-abroad. Meron nga akong kilala na naglalaro ng mga violenting video games. Ano nangyari sa kanya? Hindi naman siya naging mamamatay tao. If anything, naging game developer siya. Nagko-code ng video games, mga kaunggoy. So how would you put the blame on video games when it's not the main root cause of the shit that happened? In Tagalog, hindi yun yung root cause, yung video games, hindi yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng violent mass shooting sa Tacloban, mga kaunggoy, no? It's not the fault of the video games, it's the fault of the idiot parents that are handling those kids, mga kaunggoy. No? So, parang mapapaisip ka talaga no? What the fuck, man? Ito na naman tayo sa parang
ano yun, no? Like surface level shit, mga kaunggoy, when you need to go to the root cause. The parents, they need to learn Parenting 101, mga kaunggoy. I'm serious about this shit. Or yung iba, ilagay nila sa therapy, mga kaunggoy, di ba? What the fuck, man? So, ayan mga kaunggoy, yun yung 2 cents ko on that matter, mga kaunggoy, kasi hanggang ngayon nagte-trending pa rin. Ngayon, moving on, ito mabilis ang, pag-usapan lang natin yung issue dito kay, actually hindi naman issue, no? Kay Lance, no? Like, this is Lance, mga kaunggoy, kilala nyo siya, no? Trending siya. So, apparently, binabastos pa rin siya despite her being a non-kabastos-bastos, mga kaunggoy, no? I mean, what the fuck, man? Why? Naguguluhan na ako sa mga lalaki ngayon. Ano ang kabastos-bastos kay Lance? She's very wholesome. Why would you bastos her? It doesn't make sense. Hindi ko kayo nagigets. Are you brain dead or something? Hindi ba pwede like keep shit to yourself? I mean, alam ko, no, lalaki tayo, we have hormones and shit. We feel a certain shit, no, sa mga babae pag nakakita tayo ng revealing shit sa social media, mga kaunggoy, blah blah blah, no. Alam ko, I got the hormones, no. Mataas ang testosterone ko. And alam ko, yung mga nagiging bastos, sobrang taas ng testosterone nila, no. Alam ko. Pero, hindi naman porket, no, like, hindi ba may anti-bastos law? And, di ba dapat, can't you just keep shit to yourself without commenting, oh, gusto kita anuhin, blah, blah, blah. What the fuck, man? Hindi ba pwede, like, yung ibang lalaki dito na hindi makontrol yung hormones nila, can't they just shut the fuck up? Hindi ba pwede mag-shut the fuck up na lang muna sila? Keep shit to themselves, no? Get a room or go to the bathroom and go in there, relieve yourself. You know what I mean? Alam nyo kung ano ibig sabihin ko by saying relieve yourself. O no, like whack your bag in the bathroom, no? Wank. And then after nyan, tapos na. Keep the comments to yourself. Keep the bastos comments to yourself. Yung ibang lalaki dito, alam nyo, kasalanan na rin ng mga ibang tanga-tangang lalaki. No? Aminado ako, no? Nalilibugan ako sa mga ibang babae, lalo na pag sexy, maganda, malaki yung osus, malaki yung wet poop, basta yun. Kahit ako nalilibugan din, pero I keep shit to myself. I go to the bathroom, magsistay muna ako sa kwarto ko, and I'm gonna relieve myself. Simple as that, mga kaunggoy. Pwede naman yun eh. Hindi ko naman kino-comment na, oh, sarap mo. Hindi naman. Like, pwede naman natin i-privatize yung kung ano man yung nasa isip natin, di ba? No? Like, hindi na natin kailangan sabihin sa kanila na bastusin sila, ganun, bla bla bla, mga kaunggoy. Okay? Keep shit to ourselves. Yun na lang ang sinasabi ko. Ngayon, sa topic ng thirst trap, mga kaunggoy, actually, parang gusto ko i-save yung opinion ko sa thirst trap in a separate video na hindi issue video and talagang old school usapang video, mga kaunggoy, no? What is thirst trap and ano ang opinion ko sa thirst trap and ano ang purpose talaga ng babae kung bakit sila nagto-thirst trap? Yung tunay na dahilan kung bakit nagto-thirst trap talaga ang mga babae at hindi yung bullshit excuse nila na, oh, for my confidence, self-confidence. No, I don't give a fuck, no? I do not believe in that shit. Hindi ako naniniwala na yung mga babae nagpo-post ng thirst trap para lang sa self-confidence ko, no. No, I do not believe in that kind of fucking excuse. That is a lame excuse. Pag-uusapan ko yun in a separate video, mga kaunggoy, no? Stay tuned for that. Anyway, that is all for this video. Ano masasabi nyo sa mga iba't ibang issues ngayon? Ngayon, bakit tatanungin nyo sa akin, oh, Manong Jare, bakit mo ginawang 3-in-1 yung video, mga kaunggoy, no? Bakit mo ginawa to? Well, bukod sa tinatamad ako,
Well, I think yung iba kasing issue dito na masyado siyang maikli. Yung ibang issue kasi dito masyadong maikli para sa isang entire separate video talaga na isa lang mga kaunggoy, no? I think it's not enough, mga kaunggoy, and it doesn't warrant a solo video para pag-usapan lang yun, mga kaunggoy, no? Masyadong mabilis yung video na yun, mga kaunggoy, if ever na pag-ihiwalayin ko to, mga kaunggoy, lahat, no? Anyway, ayun lang naman, and that's the bottom line because Manong Jare said so. I gotta head out.